Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isa mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word God's Spirit and Life Ministry kay Pastor Alfred Islam sa buong pamilya. Lahat ng mga members ng The Word God's Spirit and Life Ministry, good morning, good morning. At isa mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa ating main church kay Pastor Alfred Islam at sa kanyang buong pamilya, sa lahat ng mga members, viewers, subscriber. So good morning, good morning. So isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isa mapagpalang umaga po sa lahat ng mga pastors sa buong, kay Pastor Chupilo Yumo, sa Cebu kay Pastor Say Pinote, sa Claveria, Anii kay Pastor Gio Caslam at sa kanyang assistant kay Pastora Perla Catarata. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ganun din sa Cebu kay Pastora Say Pinote, sa Claveria Mati kay Pastor Bernie Sinagunya. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. Sa lahat ng mga viewers, subscribers, so good morning, good morning. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So tayo po'y manalangin sa Ama upang mayanda natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, patience, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You are the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Salamat po, Father God, na ginagapos ko yung mga espiritu ng gawa ng kaaway, especially sa gumawa, sa lahat ng mga gumawa ng masama, ginagapos ko. Tinatalian ko, ibinabalik ko sa nagpadala sa pangalan ng Panginoon sa Kristo na taga Nazareth. Kung sino naman nagpadala ng karamdaman sa aking alagang pusa, ginagapos ko. Tinatalian ko, binabalik ko sa kanya ng 100 times in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father God, sa complete healing na kailangan ng yung mga anak. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor blessing in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Parihin ang Panginoon. So, good morning po sa ating lahat. So, welcome po sa ating gawain. So, ano nga po yung ating pag-uusapan ng magandang balita? Naranasan mo na ba ang pangmatagalang kagalakan? Kagalakan na hindi batay sa mga pangyayari, ngunit isang bagay na malalim, hindi natitinag at ligtas. So, ang sekreto ay hindi pagbabago ng iyong paligid, kundi sa pagpasok sa presensya ng Diyos sa buhay mo. So, kaya nga, ito yung tunay na kaligayahan, tunay na kagalakan na sinasabi sa banal na kasulatan na dapat nating malaman through joy, the kind that is complete and enduring can only be found in personal relationship with God through our Lord Jesus Christ. This joy is not based on circumstances, achievements, or position. It is rooted in God's presence, promises, and peace. True joy, that kind is complete and enduring, can only found in a personal relationship with God through our Lord Jesus Christ. So kaya nga, in John 15 verse 11, sabi niya rito, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung kaligayahan na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin
na ito'y sinasabi ng Panginoon Kristo pagkatapos niya magturo tungkol sa pagpapanatili sa Kanya, manatiling konektado sa Kanya katulad ng mga puno ng ubas na ipinapahiliwanag niya na ang Kanyang layunin sa pagbibigay ng mga turong ito ay upang ang Kanyang sariling kagalakan ay mabuhay sa Kanyang mga tagasunod. At ang kanilang kagalakan ay magiging ganap at mag-uumapaw. So walang pagkukulang, complete ang redemption na binigay ng Diyos sa atin. Kaya nga ito'y naghahayag na ang tunay na walang hanggang kagalakan ay nagmumula lamang sa isang malapit sa Kanya, masunuring kaugnayan sa Panginoong Kristo. Ang kagalakan ay hindi panandalian sa mga pangyayari. Ito'y malalim, matatag, at nagpapatuloy. So kaya nga ito yung kagalakan na unang dapat nating gawin. This joy comes from abiding in our Lord Jesus Christ. So ito yung una na dapat nating tandaan, na ang pagpapanatiling kagalakan ay nagmumula lamang sa pagpapanatili natin na kakonektado tayo sa Panginoon Kristo. Nangako siya na buong kagalakan sa mga nananatiling connected sa Kanya. Kaya nga't sinasabi niya sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. And ito yung sinasabi niya, sapagkat kung wala ako ay wala kayong magagawa. So kung hindi tayo mananatili sa Kanya, wala tayong magagawa. Kaya yung buhay ng mga taong hindi nananatili sa Panginoon, nabanggaan, nabaril, napahamak. So yan yung mga hindi nakakonektado sa Panginoon, na bigla-bigla lang may mga dumarating na mga aksidente. Ito yung isang sinasabi na lagi tayong mananatili, nakakonect sa Kanya, kung paano ang isang sanga ay nananatili sa isang puno, ganun din tayo, manatili tayo sa Kanya. Sapagkat ito yung gusto ng Panginoon, na lagi tayong mananatili upang lagi tayong magbunga. Na ito'y isang mahalagang koneksyon sa pagitan ng Kanyang mga tagasunod, kung paano ang isang sanga ay dapat mananatiling konektado sa puno upang mamuhay at mamunga. Dapat tayong mananatili sa Kanya upang tayo ay mamuhay sa espiritual at magbunga ng isang makadiyos na bunga. So kaya nga't ito'y sinasabi, ito'y malinaw ng pagiging mabunga yung lakas at espiritual na buhay na nakasalalay lahat sa pagpapanatiling malapit araw-araw sa relasyon sa ating Panginoon Kristo. Dahil kung wala ako, sabi ng Panginoon, wala kayong magagawa. Kaya't ito yung kapag nananatili tayo sa Panginoong Kristo, sa pamamagitan ng panalangin, pagsunod, at pagmamahal, napuspos tayo ng Kanyang kagalakan. So ito yung tunay na kagalakan. Kapag tayo nananatiling nagsamba, nananatili tayong sumusunod, nananatili tayo sa Kanyang salita, mananatili sa atin ang kagalakan na ibinibigay sa pamamagitan ng pagpapanatili natin sa Panginoon Kristo. Sapagkat ano pa ang tinuturo sa atin? Pangalawa, a joy that is complete and enduring. This joy is the fruit of the Holy Spirit. So ito ang kagalakan na hindi isang bagay na ginawa natin. Ito ay isang bagay na ginawa ng Banal Espiritu sa loob sa atin habang tayo lumalakad kasama ng Diyos. Kaya nga ito yung kagalakan na ito na sinasabi sa Galatians 5 verse 22. Sabi niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Ito yung kagalakan na binibigay ng Diyos sa atin. Ito yung may bunga ng pag-ibig, kagalakan, bunga ng Espiritu sa bawat mananampalataya.
ay punong-puno ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinahod, kahinanuhan, kabutihan at pananampalataya. So ito yung mga bunga ng Espiritu, ang katibayan ng gawain ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Ang mga katangiang ito'y hindi gawa ng sariling mga pagsisikap, ngunit ito'y nilalang ng Espiritu sa mga lumalakad ng malapit sa Kanya. Ito yung mga katangiang ito na makikita sa mga mananampalataya. Yung banal na Espiritu ang kumikilos sa bawat buhay ng mga mananampalataya. Ito yung punong-puno ng pag-ibig, walang pag-iimbot, sakripisyong pangangalaga para sa kapwa. So kaya nga't ito'y sinasabi na punong-puno ng kagalakan, malalim at nananatiling kagalakan ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. So ito yung mga katangiang ito na makikita lamang sa pamamagitan ng pagpapanatili natin sa Panginoong Kristo. Ito yung may kapayapaan, kalmado sa loob at paniniwalaan sa kabila ng mga pangyayari. Lagi tayong may kapayapaan. At sa kabila ng tayo may kapayapaan, tayo ay mahaba ang pagtitiis, matyaga sa pagtitiis sa mahirap na panahon at makikita sa atin ang kabaitan at kababaang loob at kabutihan sa mga taong lumalakad na nananatili ang Panginoon sa kanilang buhay. At ito yung pananampalataya, ito yung pagtitiwala at katapatan sa pagkatao. So ito yung kaligayahan, kagalakang ito ay hindi nawawala sa mahirap na panahon. So lagi siyang nananatili ang mga katangiang ito sa bawat mananampalataya na pinananahanan ng gawain ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya. Ito yung mas malalim kaysa kaligayahan at nabubuhay kahit sa kalungkutan. So ano pa ang tinuturo sa atin? Pangatlo, this joy comes from salvation and forgiveness. So ito yung kagalakang ito ay nagmumula sa kaligtasan at pagpapatawad. So kapag alam natin na tayo'y pinatawad, minamahal at walang hanggang panatag sa Panginoong Kristo, so ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na tayo ay pinatawad dahil tayong lahat ay nagkasala. So sa pamamagitan ng Panginoong Kristo tayo ay pinatawad. So ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, ito yung mababasa natin sa Psalm 151 verse 12, restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. So ibig sabihin, ito yung kapag alam natin na tayo pinatawad, minamahal at walang hanggang panatag sa Panginoong Kristo, ito ay nagbubunga ng malalim, walang hanggang kagalakan. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na salita ng Panginoon na taos-pusong pananalangin at pagsisisi tulad ni David na siya ay taos-pusong nanalangin at nagsisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Yung siya ay nagkasala. So ito yung hiniling ni David sa Diyos na ibalik ang kagalakan na dating taglay niya sa pagkakilala at pagkaligtas niya na ninangkaw ng kasalanan ng kagalakang iyon. Ngunit nais ni David na maranasan itong muli. Hinihiling din niya sa Diyos na suportahan siya na panatilihin siyang matuwid at tapat sa pamamagitan ng malayang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, bukas palad, kusang loob na Espiritu ng Diyos. So kaya nga, ang tao kapag nagkasala, ito yung mararanasan ang kalungkutan, mga hinagpis. So kaya nga, ito yung nagpapakita na kapag tayo'y nagsisi at bumalik sa Diyos, hindi lamang niya tayo pinatawad, kundi nagpapanumbalik din ng kagalakan at lakas. So kaya kapag tayo nagsisi, ito yung pagpapanumbalik ng lakas at
kagalakan. So kaya nga, ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. Ano pa ang tinuturo sa atin? In 1 Peter chapter 1 verse 8, sabi niya, bagamat hindi ninyo siya nakita, mahal ninyo siya at puspos ng di maipahayag na malulhating kagalakan. Ito yung pag-ibig para sa Panginoon Kristo sa kabila ng hindi niya nakitang physical. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, pananampalataya sa Kanya at pinananatili ang napakalaking hindi maipaliwanag na kagalakan mula sa Panginoon Kristo sa pakikipag-ugnayan natin sa Kanya sapagkat ang presensya ng Diyos ay sumasa atin. So kaya nga ito yung kagalakang ito na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. So kaya nga ito yung kagalakang hindi masabi, isang uri ng napakalaking hindi maipaliwanag na kagalakan. Sapagkat puno ng kalwalhatian, ibig sabihin ng kagalakang ito'y sumasalamin sa walang hanggang kalwalhatian ng Panginoon Kristo. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe na magandang paalala na ang ating ugnayan sa Panginoon Kristo'y totoo, makapangyarihan, punong-puno ng pag-ibig, pagmamahal at kagalakan dahil sa pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon Kristo. So yan ang mahalaga dahil tayo ay manatili sa Kanyang kagalakan. Kapag tayo nananatili sa Kanyang, sumusunod tayo sa Kanyang salita, susundin natin ang lahat para sa Panginoon. So yan ang mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. So kaya nga't mahalaga na tayo mananatili lamang sa Panginoon Kristo. Ito yung kagalakan ay dumadaloy mula sa pagkakaalam na ang ating kagalakan ay magpakailanman, pagkakakilanlan sa Panginoon Kristo. Ang pagkakasala ng kasalanan ay napalitan ng kapayapaan at biyaya. So ano pa ang tinuturo sa atin? This joy grow through trials. So ito yung, ang kagalakang ito'y lumalago sa mga pagsubok. Hinaya ng Diyos na dalisayin ang mga pagsubok ng iyong pananampalataya. At palalimin ang iyong kagalakan, hindi sirain ito. So kaya nga't ito yung kagalakang ito na mananatili. So kaya nga't sinasabi niya sa James chapter 1 verse 2. Sabi niya, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Sa verse 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patient. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na nagtuturo sa atin ng isang makapangyarihang mapanghamong katotohanan. Dapat nating ituring na kagalakan kapag naharap tayo sa iba't ibang pagsubok hindi dahil sa mga pagsubok mismo ay kayang-kaya, kaaya-aya, ngunit dahil kung ano ang ibinubunga nito sa pamamagitan ng pagsubok. So kaya nga lumalakas ang ating pananampalataya at nadidevelop yung ating pagtitiis kapag tayo may mga nararanasang pagsubok. So kaya nga't mahalaga na tayo nananatili sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan. So yung pasensya, pagtitiis ay nabuo. So ibig sabihin na de-develop ang ating pagkatao ay hinuhubog katulad ng ating Panginoon Kristo. Kaya tayo ay nagiging matatag sa mga pagsubok. So kaya nga't mahalaga na tayo ay hinihikayat tayo bilang mga mananampalataya na tingnan ang mga pagsubok mula sa espiritual na pananaw, na tayo magtitiwala lamang sa Panginoon na ito yung mga pagsubok na ito ay ginagamit ng Diyos upang ikaw, ako at tayong lahat na mananampalataya ay patatagin at magtagumpay, lumago sa kapanahunan. So kaya nga, hindi ang sakit ang ating ikagagala, kundi dahil sa presensya ng Diyos. So yung mga dulot ng sakit, hindi yun ang kinagagalak natin kung bakit nagagalak tayo. Dahil nagagalak tayo sa kabila ng mga sakit na nararanasan, sa kabila ng mga hamon, pagdurusa,
ang presensya ng Diyos ay sumasa atin. Kaya nga, ang kagalakan ng Diyos ay matibay at hindi ito marupok. So ano pa ang tinuturo sa atin? This joy is eternal. Panlima. Ito yung kagalakang ito'y walang hanggan. Ang kagalakang ibinibigay ng Diyos ay hindi pansamantala. Hindi ito maglalaho dahil ito'y nakatali sa buhay na walang hanggan. Kaya nga't sinasabi niya sa Psalm 16 verse 11, sabi niya, "You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasure forevermore." So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na yung kagalakan natin ay pangmatagalan. So ibig sabihin mananatili. Ang kagalakang ito'y tinuturo sa atin, ang landas ng buhay sa ating harapan ay punong-puno ng pagkakumpleto, kapuspusan na kagalakan sa iyong kanan na may kasiyahan magpakailanman. So, ibig sabihin, mananatiling magpakailanman ang kagalakan na ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng pagpapanatili natin sa Panginoong Kristo. Kaya ito yung halagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na dapat tayong maniwala, magtiwala, manatili sa Panginoon lamang. Dahil ito yung kagalakan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Ang tunay na kagalakan ay ito yung pagpapanatili sa Panginoon Kristo na binibigyan niya tayo ng complete na kagalakan sa pamamagitan ng pagpapanatili sa ating Panginoon Kristo. So kaya nga't mahalaga na lagi tayong nananatili sa kanyang salita, sa kanyang mga utos, sa kanyang mga mensahe. Kaya ang ating pamumuhay ay dapat nakasalalay lamang ang ating mga pananalita upang ganap ang kagalakan natin, isang kagalakan na complete at pamamalagian o pananatili. Dapat ang ating pananalita ay mula lamang salita ng Diyos. Ang ating iniisip ay mula lamang salita ng Diyos. At ang ating isinasagawa ay mula lamang salita ng Diyos. Sapagkat ito yung kagalakang complete at pangmatagalan, panghabang buhay na kagalakan na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga kung nais natin at pangmatagalan ang kagalakan at mananatili ang kagalakan, ito lamang ang tanging paraan na tayo magpasakop sa pamamahala ng Panginoon Kristo. Siya ang ating buhay, siya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sundan natin ang panalangin ito, repeat after me, upang maging complete ang kagalakan na makakamtan natin sa pamamagitan ng panalangin. Sundan po natin ang panalangin ito, maging sino ka man, tanggapin natin ang Panginoon Kristo. Repeat after me. Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay nabuhay namang muli para sa aming lahat. Panginoong Jesus, kailangan kita nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan, sa isip, salita, sa gawa, mula pagkabata hanggang sa ngayon. Sinasadya man ito o hindi sinasadya, salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyayan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iwalang hanggang pamilya. Salamat ikaw po maghari sa trono ng aking buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning at God bless po sa ating lahat. So tayo po'y manalangin sa Ama. So maniwala po tayo na ang kagalakan ay complete, may pinagkaloob ng Panginoon. Mananatili ang kagalakan mula sa Panginoon. So maniwala po tayo, manalangin tayo. Yes, Father God, maraming salamat sa pagpapaalala mo sa bawat salita mo, sa kagalakan na puspos at walang hanggang mananatili sa bawat mananampalataya. Salamat, Ama, na laging mananatili
sa'yo, sa bawat isa, ang iyong kagalakan na lagi kami nagtitiwala sa lahat ng panahon at lumakad sa kagalakan na hindi maibibigay at hindi maaalis sa mundong ito, ang kagalakan na mula sa iyo. Salamat, Ama, na ipinapakita mo sa bawat isa sa amin ang aking buhay, ang kagandahan ng iyong presensya, anuman ang mga kinakaharap. Salamat, Ama, na lagi mong ipinapakita ang ganda ng buhay sa pamamagitan ng presensya mo sa bawat isa sa amin, na tinatanggap namin ang iyong kagalakan ng buong buo, ngayon, bukas at magpakailanman. Dalisay, walang hanggan. Salamat, Ama. Thank you, Father God, na buong buo ang mga biyaya sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na walang pagkukulang sa mga pagpapalang spiritual, physical na pagpapala, emotional na pagpapala, financial na pagpapala, na wala ng sapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapalang ibinuhos mo sa bawat isa sa amin. Siksik, liglig at umaapon na pagpapala, financial, spiritual, physical, emotional, at salamat sa divine protection na ipinagkaloob mo sa bawat isa yung nananatili sa The Word, God's Spirit, and Life Ministry sa lahat ng iyong mga anak sa Luzon, Visayas at Mindanao at Tuloy. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor will see in Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Pray ng Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. So good morning po sa lahat ng mga million viewers, subscriber. All the glory and honor will see in Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.